once again, mga minamahal. Kayo po ngayon na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Sa araw ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa baptism. Ano ba talaga ang dapat na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o sa pangalan ni Jesus? Kasi palagi mo makita yan, no? Pinagdebatihan, no? Na saan ba talaga? No? Ano ba talaga gamitin na pangalan? Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo o sa pangalan ni Jesus Cristo? At makita mo yan palagi, no? Lalo na kay brother, na wala tayong layunin, na manakit o manira ng sinuman, kundi atin po alamin kung ano ba talaga ang dapat gamitin sa dalawang talata na yan o sa marami pang mga ibang mga talata. At atin pong pakinggan muna si brother. Sa lupa. Nung nangangaral ba si Pablo, puro pangalan ni Cristo pinangaral niya? Hindi. Pinangaral niya pati yung Ama. Pati ang pangalan ng Ama. Sabi niya, sa kanya kumukuha ng pangalan ang sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi lang naintindihan ng mga Pentecostal yung phrase na sinabi ni Pedro, nagbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin nun, ang bautismong gagampanan mo, yung itinuro ni Cristo, yung paraan ni Cristo, at yung paraan na yun. Ayun, pinotol ko muna, no? Kasi sinabi niya, ulitin mo ng konti, Day. Ulitin mo ng konti. Pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin nun, ang bautismong gagampanan mo, yung itinuro ni Cristo. Yung... Yan, no? Sabi niya, dapat ang gagampanan na pangalan ay ang itinuro ni Cristo. Bakit? Sa pangalan ni Jesus, sino bang nagturo nito? Ayun, ang sinasabi sa gawa, saan ba yun? Sandali. Sa gawa 2:38, sino ba ang nagturo sa kanila? Kaya Pedro. Maya, pagputalo muna natin. Paraan ni Cristo. At yung paraan na yun, yun yung sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang mga apostol, pati sa kanilang bendisyon apostolika, ginagamit nila yung tatlong pangalan. Basahin natin ang 2 Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Pati sa bendisyon, ginagamit nila yung tatlong pangalan. Di ata naman sa bautismo, pangalan lang ni Cristo. Kalimutan mo na yung pangalan ng Ama, kalimutan mo na yung Espiritu Santo. Maling aral ng Pentecostal yan. Wala kang makakasahan dyan sa mga Pentecostal. Yan, ang sabi niya, maling aral. Kung sa pangalan, inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Yan, maling aral, ang sabi niya. Ayun, ng mga Pentecostal. Yung sabi niya, quote and unquote, no? Kaya, patuloy natin. Bakit? Pangalan pa lang nila, wala na sa Biblia eh. Yan. Pahanap mo nga, Bradman, yung Pentecostal na iglesia, Pentecostal sa Biblia? Opo, tingnan po. Ibang topic na yan, kasi ang sinabi niya lang na kung sa pangalan ni Jesus ang gagamitin mo, ayun, mali. Ang sabi niya, maling aral. Yan. Ibig sabihin, kung sino mang nag-bautismo sa pangalan ni Jesus, maling aral. Yan. Kasi ang gusto niya, sa pangalan ng Ama, inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero kung sa pangalan ni Jesus, para sa kanya, mali. No? Kahit na i-search po siya. No? Marami siyang mga debate dyan tungkol dyan. No? Kasi papalabas niya na sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pag sa pangalan ni Jesus, para sa kanya, para kay Brad Ili, mali yun. Yun. Napakinggan nyo, no? At saka kayo na rin ang mag-search sa kanya dyan. No? Patungkol dyan. Kasi hindi ko na nakita yung nag-debate sila. No? Na para sa kanya, sa pangalan ni Jesus, ang sa isa, at saka para naman kay Bardili sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi pag ito daw, para sa isa naman, mali naman ang sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Para naman kay Bardili, mali naman yung sa pangalan ni Jesus. Ayun, nagdebatihan nilang dalawa yon. Kaya ano ba talaga
Ayun, no? Ano ba talaga ang gagamiting pangalan? Ayun. Ito na. Kasi sabi din ni brother sa iba niyang ito, pakinggan muna na pala natin yung isa pa, no, na ginamit niya rin eh. Ginamit niya rin yung Acts 2:38. Bakit niya ginamit? Yun din ang tanong ko sa kanya. Bakit niya ginamit yun? Pakinggan natin. Tatlo lang po ang aking katanungan. Sige po. Namulat po kasi ako sa turong hindi lahat ng kasalanan ay pinapatawad ng Diyos. Kaya ang tanong ko po, lahat po ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran? Lahat ng klase ng kasalanan may kapatawaran sa pagkakataong wala ka pang kilalang aral. Unang-una, no? Ang pagpapatawad ng kasalanan totally nagaganap sa bautismo. Yun ang nasa Biblia. Magsisi kayo, 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Yan. Ang kasalanan, pinatatawad yan ultimately sa bautismo. Ngayon, pagka nabautismo ka na, natanggap mo na yung aral, nakilala mo na yung totoo, merong mas... Yun, bakit niya rin ginamit yun? Tanong din sa kanya, bakit niya ginamit yung sa pangalan ni Jesus? Kung para sa kanya, mali. Para sa kanya, mali na inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus, mali. Marami siyang record dyan na mali. Pero dito sa bandang ito, ginamit niya yung talata. Wala ka naman kasi makitang mali dyan eh. Para yung utos yan. Utos na inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sino utos? Si Jesus. Dito sa Acts 2:38, inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sino utos? Si Jesus. Saan mali dyan? Basahin ko. Sino utos kay Pedro? Ito, basahin ko. 1 Peter 1:1. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. No? Ulitin ko. Si Pedro na apostol ni Jesucristo. Ayun. Apostol, no? Apostol ni Jesucristo. Kaya ang nag-utos din sa kanya na inyong bautismuhan, ito pa isa. Sa 2 Peter 1:1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo. Kaya yung mga sinusulat nila, yung mga ginagawa nila, utos din ni Kristo yun. Bakit sabihin niya mali? Na inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus, dito sa Acts 38. Ito na natin ulit. Walang mali dyan eh. O parang yung utos yan. At ginamit niya rin. Gawa 2:38 ito. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Utos din eh. Ayun, no? Kasi ang gusto talaga ni brother, ito. Dito sa Mateo 9, Mateo dito. Kasi ang nag-utos do dito, kompleto do to eh. Sabi niya. Ayun. Kahit na kayo na lang mag-search patungkol dyan, no? Lalo na sa mga debate niya. Ito, 18:19. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanilang kinausap na sinasabi, "Ang lahat ng pamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ang nagsalita rito si Kristo, ang nag-utos. Bakit? Sino ba nag-utos doon sa mga apostol na inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus? Ayun. Kaya walang mali dyan. Parehong utos yan. Ayun. Ito.
Kasi kahit sa bendisyon, ang sabi sa 2 Corinthians 13 verse 14, yon, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya walang mali doon na inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Wala din mali na inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Para yung utos yan, no? Walang mali dyan. Yon. At saka ginamit niya rin. Yun, napakinggan nyo. Ginamit niya rin yung Acts 2:38. Yon. Kaya sa mga debate niya pinapalabas niya na mali yun. Na inyong bautismuhan sa pangalan ng Jesucristo. Ayun. Kaya hindi mali yun. Kasi pag sa pangalan ni Jesucristo, ang sabi niya, kung hindi mo sinama ang Ama, Antikristo ka, ang sabi niya. Dito. Ayun. Sa ibang record niya, no? Kasi dapat daw talaga kumpleto. Ayun, kumpleto ang sabi niya. Kumpleto din yun. Kahit na sa pangalan ni Jesucristo, kumpleto din yun. Kasi dapat daw kumpleto talaga. Ito. Sa 2 John. Sa 2 John, sa 1 John 2:20-22. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Yan. Ang tumatanggi sa Ama at sa Anak, yun ang Antikristo. Yan ang sabi na, ang nabinasa ni brother. Kaya dapat kumpleto daw ng inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan. Pero sinabi naman sa 23. Dapat diretso sa 23. Ang sinumang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay, kung pinapahayag mo yung Anak, ay sumasa kanya naman ang Ama. Yan, kumpleto din yun. Kumpleto din yun. Inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, kumpleto din yun ang sabi rito. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Kung ipinapahayag mo si Jesucristo, nandun din yung Ama. Yan. Ang sabi rito, sa 23, ang sinumang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Kung ipinapahayag mo si Jesucristo, nandun din yung Ama. Kumpleto pa rin yun. Yun. Kasi dyan isa sa 22 dapat din rin sa 23. No? Kahit inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, kumpleto pa rin yun. Nandun na rin yung Ama. Ayan. Kaya hindi mali yun, no? Walang mali dyan. No? Kasi sabi ni brother, mali ang Acts 2:38. Yan. No? Ang inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Mali doon yung sabi niya. Ay yung binasa natin sa 1 Peter 1:1 at sa 2 Peter 1:1. No? Alipin at apostol ni Jesucristo. Kaya yung mga aral ng mga apostol, aral din ni Kristo yun. Utos din sa kanila yun. Yun. Kaya walang mali dyan. Yan. Kasi pag napakinig ka dun sa mga debate nila, yung isa, pinapamali niya ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Si brother naman, mali para sa kanya ang sa pangalan ni Jesus. Yun. Walang mali dyan sa kanilang dalawa. Yun. Walang mali dyan, ha? Kaya ito ang konklusyon, ha? Kasi sabi ni brother na, saan ba yung matatag? Kung mamili tayo. Pero sabi niya, hindi naman dapat tayo mamili. Magkapareho kasi yan. Tama mo, laban-laban yung sinasabi niya. Wala naman dalawang bautismo sa Biblia, no? Sa Ephesians 4:4. No? Isang bautismo. Yan, ang pinangbautismo. Kay Pedro, ganun din kay Pablo. Kaya walang mali dyan sa kanilang dalawa. Walang mali dyan, no? Kasi ulitin natin yun, conclusion ito. Sino nag-utos ng inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Si Jesus. Sino naman nag-utos sa inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesus? Sa mga apostol? Si Jesus din. Saan ang mali sa kanilang dalawa? Yan. Kaya bangayan sila ng bangayan kung sino ang mali. Yan. Kaya walang mali dyan, kahit at inyong bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, parehong tama yan, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Inyong bautismuhan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo, yan. Wala ding mali dyan, parehong tama, parehong utos, parehong nakasulat.
parehong ginawa nila, ng mga apostol, parehong sinampalatayan nila ng mga apostol. Kaya walang mali dyan. Yan, i-search nyo siya, pakinggan nyo siya kasi minamali niya yung isa eh. Yung isa naman, minamali niya rin yung kay brother. Kaya parehong tama yun. Ulitin ko, parehong tama, parehong utos, parehong nakasulat, parehong ginawa nila, parehong sinampalatayan nila ng mga apostol. Kaya praise the Lord, ha? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ilang hinaharap. Makanta na. Tapos na. Praise God. Thank you, Lord. For the church of Jesus Christ, the Lord is the Sabia. God bless everyone. God bless Palavenza. Always smile and always remember, Jesus loves us.